sa mga nandito ngayon. Ayan. Okay. So, ang dami nating participants. 50,000 na. Ayan. So, congratulations, no, for tonight. Pwede naman na, di ba, manood na lang ng TV, mag-scroll na lang ng Facebook natin. Naririnig po ba ako? Clear naman po ako? Ayan. So, pero, no, mas pinili nyo na mag-attend dito, no? Kasi gusto nyo na meron kayong mai-add na value sa health natin. Okay? So, ayan, no? Lalo na yung may mga health goals ngayong 2024, no? Para sa mga momshies, tita, ganyan, sa lahat ng girls, women, no? Na, yun, binavalue yung health nila. Okay? So, bago tayo mag-start, so actually for tonight, no, ang matututunan o malalearn natin, ayan, so na-excite ako, hindi nagpakilala, no? So ako yung host niyo for tonight, no? My name is Andrea Enriquez. I'm a physical therapist by profession. Ayan, so graduate po ng FEU NRMF. Currently, nagwo-work po ako sa Bataan General Hospital. Ayan, no? So for tonight, I believe lahat ng nandito no gusto, no, gustong maging healthy. Tama? Tama ba? Ayan, tingnan ko nga yung energy ng mga attendees natin. Tama ba? Gustong maging healthy? Ayan. Okay. No, tamang-tama yung event na napasukan mo. Ayan, no? So bago tayo mag-start din, no, pwede ko bang malaman yung mga usual, no, na nakikita nyo na health problem or concerns ng mga babae? No, like ako, lagi ko naririnig hormonal imbalance, ganyan. So magpo-40 na ako, feeling ko ayan na. Ayan, PCOS, infertility, ayan. Ano pa? Okay? Sige, ano yung mga naririnig? Cervical cancer. Ayan. Myoma. Okay? Yan. Dysmenorrhea. Ayan. BUV. Ayan. Okay. So, yan. Inis sa asawa. Ayan. May hormonal imbalance na pagka ganyan. Wala pong pera. Ayan, no? Yan. Kaya yung hormonal imbalance na yan, dapat kaagad-agad ina-address yan. Maraming napapahamak dyan. Ayan. So, ayan. So, bacterial vaginosis. Ayan. Okay. So, sige, no? So, actually, lahat ng binanggit nyo na yan, sobrang swerte natin for tonight. Nakita ko, no? Nakita ko kung paano pinaghandaan, no, ni Dr. Rahano or ng speaker natin for tonight para lang, no? Imagine niyo hindi niyo na kailangang magbasa ng maraming libro, no? Para lang matutunan niyo yung mga dapat niyong matutunan pagdating sa health ng mga kababaihan, no? Lahat ng nabanggit niyo na yan madadaanan mamaya. So kaya make sure na meron kayong pen and paper, no, para pag may tanong kayo mas madali nating balikan. Okay? Lahat 'yan madadaanan. And then hindi lang yung health concern madadaanan. For tonight, i-discuss din kung ano ang role ng proper nutrition through supplementation para ma-address yung mga health concern natin na yan. Okay? So, sige. So, bago tayo mag-proceed, again, patingin ng energy. Ready na kami? Ready na ba talaga? Ready na? Ayan. So, para meron tayong blessing, no, bago tayo mag-proceed, mag-pray muna tayo ng kahit short lang. Ayan. Okay? So, Lord, thank you for this event. No? Thank you for this event. Samahan niyo po kami for tonight. I-bless niyo po lahat ng mga attendees na nandito. Lalo-lalo na po ang speaker namin, si Dr. Rahana. I-bless niyo po siya na maiparating niya sa amin yung mga gusto niyang iparating na alam namin na makakatulong sa health namin. And then, samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami for tonight para ma-enjoy lang namin. And then, again, mai-apply namin agad-agad yung mga pwede naming mai-address sa mga health concerns ng mga tao dito. Okay? So lahat po ng ito, lahat ng ito galing sa inyo, Lord. Amen. Okay? So sige. I think ready na ang lahat, no? Hindi ko na
patatagalin? Excited na ba kayo? Excited na? Okay. So, sige. Pero syempre, no, ayaw natin na kung excited na talaga, make sure na para hindi tipidin yung i-share ni Doktora for tonight. So actually, sobrang blessed natin, di ba? Imagine, di ba? Hindi na tayo babayad, no? Ang dami nating matututunan for tonight, pero baka tipidin pag nakikita niya na maraming naka-close yung camera, no? Tapos make sure din na yung nakalagay na pangalan ay yung totoong pangalan nyo, no? Hindi si iPhone, ganyan, no? So, yan. Tapos, syempre, no, nandito na lang din kayo. So, focus na, no? Kasi hindi totoo ang multitasking. Hindi natin matututunan. Mamaya, umalis ka, yun pala yung mga dapat mong marinig. Okay? So, tapos, after ng webinar, mag-usap kayo ng mga taong nagdala sa inyo dito, no? Enjoy, everyone. So, ayan na, no? Okay, so hindi ko na patatagalin. Yung speaker natin for tonight, no, actually, she graduated BS Biology sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Graduated Doctor of Medicine sa Pamantasan ulit ng Lungsod ng Maynila. Grabe, no, scholar. No? Tapos, OB Gynecology Training. Nag-underwent ng OB Gynecology Training sa Chinese General Hospital. Wow, no? Pakilagay sa chat box. Wow, no? Tapos, underwent OB Gynecology Infectious Diseases Fellowship Training sa Philippine General Hospital. Okay? And then currently, she's a fellow of Philippine Obstetrical and Gynecological Society. She's a fellow of Philippine Infectious Diseases of Society of Obstetrics and Gynecology. Grabe, ilan lang silang ganyan, no? Kaya makinig kayo mabuti, no? And then currently, affiliated siya sa Chinese General Hospital, Ace Medical Hospital in Quezon City, no? And then currently nag-work siya dito sa Bataan General Hospital. Okay? So hindi ko na patatagalin. Good evening, Doktora Hannah Sombilia. Ayan. Thank you so much, Doktora. Ayan. Hi, good evening po sa lahat. I hope nakakain na tayo, no? Para meron tayong energy ngayong gabi para makinig. Ako po, yun, tama si Ma'am Andrea, no? I'm Dr. Hannah Sombilia and OB po ako by profession. Pero ang specialty ko ay infectious diseases. Pero although infectious diseases yung specialty ko, merong isang topic na malapit sa puso ko, which is nutrition, no? Kung di niyo alam, parang before kasi ayoko talagang mag-specialize. Pero kung mag-specialize ako, hindi OB. Parang gusto ko mag-alternative medicine. But the Lord has other plans for me. So, sa OB nga ako dinala. But I know na merong reason din yon kung bakit merong part sa puso ko yung alternative medicine. That is why yung topic ko tonight, which is wait lang, let me share my slides first. Yung topic ko tonight, which is sorry. Nutrition and women's health. Tamang-tama talaga 'yan dun sa mga bagay na love ko talaga. So 'yun, nung binigay sa akin yung topic na 'to, I wondered ba't kailangan ng special lecture, special session for women's health. Kasi parang we can just discuss yung health in general, 'di ba? Nutrition in general. But what is it with women that made this lecture or this talk important? Then I realized na nag-iiba na yung role ng mga babae ngayon sa society. Before kasi 'di ba parang tayo yung nasa bahay lang or hindi talaga nagwo-work. But now kasi nag-iba na yung dynamics and naiiba na yung yung impact natin sa society. Comparing several decades ago, actually naalala ko nga 3 decades ago during yung Miss Universe pageant na ginawa sa Philippines, Miss Sushmita Sen was asked, what is the essence of a woman? And her answer that time was about being a mother or how to show a man what caring, sharing, and loving is all about. And then naisip ko,
Kasi nung time na yon, yung mga mothers, usually, especially yung mga not women in general, but specifically yung mothers, usually 'di ba nasa bahay sila, sila yung housewife, ang goal lang nila is to really take care of the family. After getting married, they'll have a child, and then after they have a child, yung mother, she will take care of her husband and her child. And not only that, but she will take care sa lahat ng affairs sa bahay, like magluluto, maglilinis, lahat. Mamamalengke, lahat yon. Pero dahil sa changes na rin sa atin ngayon with all the inflations, with all the problems sa economy, um, kinailangan ng mother na mag-step up. Kinailangan niya na tumulong din para mag-provide for the family. So, mothers right now are juggling between yung tasks niya sa family and also tasks niya sa work. Not to forget na dahil we are a closely knit yung family dynamics natin ay closely knit. So kasama pa yan yung taking care then also of the in-laws or of their extended families, 'di ba? So the modern day mother or the modern day woman needs to juggle or needs to try to fit in dun sa schedule niya on how she will take care of her family, how she will take care of her career kasi kailangan niya mag-provide for the family. And kung hindi kasya yung career or kung ayaw niya, hindi niya, kung mas magaling siya sa business, she will still do business, no? And ang tanong, sino nagte-take care dun sa mother? 'Di ba? Sa lahat ng inaalagaan niya, naalagaan niya ba yung sarili niya? Siyempre, before herself, she will take care of her child, 'di ba? Or her husband. Pwedeng hinuhuli niya na yung sarili kasi niya eh. And kapag nagkasakit yung kahit na sinong babae, it could affect yung dynamics ng family, like sino magluluto, sino maglalaba, or pati sa work niya, 'di ba? Kung no work, no pay. So, dun ko nakita na yung importance talaga ng health ng women and kailangan nating makita yon na kailangan din nating alagaan yung sarili natin. And then I began to think about kung kailan ba talaga, kung anong part ng or kung anong phase ng buhay ng mga babae na talagang intentionally nagiging healthy sila. And then dun pumasok yung pagiging pregnant. Kasi tama naman 'di ba, the best way to keep your baby healthy is to keep yourself healthy. Kaya nga merong specialized nutrition for for pregnant women na mostly pa din fruits and vegetables pero more on vegetables rather than fruits, which yun yung iba mali nung iba nagfo-focus sila more on fruits than on vegetables. And then 1/4 nung kinakain nila should be protein, pwedeng mas maganda yung lean protein. And then 1/4 dapat yun yung doon manggagaling yung mga carbs mo. Pero better kung whole grain. Avoid yung white rice, anything na white, no? Hindi yun ganun kasi ka-healthy. And aside from that, yung mother, iinom siya ng maraming water. And kahit na gano'n niya kagusto yung kape, pipigilan niya magkape. Kasi alam niya na hindi magiging okay yun sa anak niya. Hindi mo na siya magmi-milk tea, hindi mo na siya magmamatamis, ganyan. Kasi that would not be healthy for her pregnancy. And merong ibang mothers na kung kailan nagbuntis, dun pa sila nag-exercise, no? Exercise is not prohibited during pregnancy. Pero sometimes kung kunyaring hindi ka nga buntis, hindi ka nag-exercise, edi how much more yung adjustment na gagawin ng katawan mo kapag buntis ka na. That's why the best way to start na mag-exercise is bago ka pa maging pregnant. Para sanay na yung katawan mo. And kung pregnant ka na, kahit na mag-pull-ups ka dyan, well, okay lang kahit mag-lift ka ng weights na yung di naman sobrang mabigat. Kaya ng katawan mo. Di ba like yung si Iya Villania, nakita niyo yon pinopost niya sa Instagram, pag buntis siya, she still fit, she still goes to the gym kasi sanay yung katawan niya doon. Kung buntis ka, kung hindi ka buntis, hindi ka sanay sa mga ganong bagay. How much more pag pregnant na? Kaya, um, yung mga mothers, gagawin nila pa rin kahit na alam nila na medyo may hirapan sila because they know that maternal health and nutrition can influence the health of their offspring. May kilala ko, sabi niya sa akin, she doesn't eat the vegetables at all. Pero when she became pregnant, she forced herself to eat vegetables. Kasi alam niya na vegetables is best taken especially kapag pregnant ka, 'di ba? Kasi it can give you yung nutrients na kailangan mo and healthy talaga siya. But don't you know that
the health of the mother can also influence the possible future disease of her offspring. 'Di ba? Kasi alam lang natin, yung course of pregnancy can affect yung baby. 'Di ba ang goal na lahat ng mother ay manganak sila sa isang healthy baby. But don't you know, yung health mo, yung mga ginagawa mo, can influence yung possible future disease ng anak mo din. Majority of us would blame yung sickness dahil sa lahi, 'di ba? Narinig natin yan na, ay, lahi namin may diabetes, lahi namin high blood, ganon. Lahi namin may cancer, ay nasa lahi namin yan, myoma, ganyan. But don't you know na ikaw mismo, meron kang impact or meron kang magagawa, kaya nakuha mo yon dun sa lahi mo. Gets niyo? Parang nandyan yung genes, nandyan yung genetic makeup nyo, pero there is a possibility na yung kahit meron ka ng, let's say, yung genes nyo, medyo at risk for diabetes, pero you have the authority para hindi mag-turn on or hindi mag-activate yung gene na yun. That is where epigenetics takes in. Ano naman to kay epigenetics? Parang sobrang technical naman yan. Epigenetics, it is the effect ng environment mo. Environment meaning kasama dyan yung vices mo, umiinom ka ba ng alak, naninigarilyo, nagtitake ng bawal na gamot, yung diet mo, yung exercise mo, yung stress, yung mga pollution, yung mga ganyan na titake natin on our daily lives. These things can take an effect dun sa process ng body natin. Hence, medyo na-alter, hindi na-alter yung gene mismo natin, pero na-alter yung on how your body process your gene. Ang best example niyan ay yung sa documentary na napanood ko recently, yung You Are What You Eat. It is a documentary based on twins. Di ba when we say twins, identical twins in particular yung kinuha nila, dyan sa documentary na yan, they took several pairs of twins. So pag twins, medyo yung genetic makeup nila medyo magkalapit, di ba? So they want to experiment if they would put yung twins na yun on a different types of diet, anong mangyayari sa kanila? And true enough, different nga yung nangyari dun sa dalawang set of twins. Kasi si twin A, ang pinakain sa kanya ay more on plant-based. Si twin B, more on meat-based. Pero yung healthy kind of meat. Ang tanong, ano yung effect dun sa katawan nila? Meron, no? So, ibig sabihin, yung genes mo, hindi lang siya yung nagdi-dictate on what you will have na disease, but factor siya, yes, but malaking factor talaga yung kinakain natin. Malaking factor yung environment na ginagalawan natin. Malaking factor yung on how active yung lifestyle natin. And ito namang nasa right size, yung Super Size Me. Ano to, I think napanood ko to college pa ako. And ito naman, it's about a healthy man na who wanted to experiment on himself. So ang ginawa niya, he ate for I can't remember kung 1 month or 2 months na puro McDonald's. Breakfast, lunch, dinner, McDonald's siya. And then under the supervision of a doctor, chinek siya yung katawan niya, kung healthy pa ba, yung mga blood chem niya, chinek yon. Imagine, ang ginawa niya, hindi lang siya McDonald's sa isang state. Inikot niya yung different states sa US ng McDo just to try yung lahat nung nasa menu and to see kung ano yung makikita nun sa body niya. You know what? After nun, hindi na siya ganun ka-healthy. After nun, kung dati healthy eating siya, ngayon mas kinikrave niya na yung fast food. And then, nag-start nang tumaas yung cholesterol niya, yung lipids, yung blood sugar, medyo nagpa-fluctuate na, and parang na-feel niya na nanghihina siya. So, these are good examples of the effects of the things that we eat and the things that we do sa life natin, sa health natin. So, lalo na kung buntis ka, di ba? Kasi you are carrying, hindi lang naman ikaw yung kailangan mong take care. Kailangan mong take care yung baby din na nasa tiyan mo. So, aside from dun sa genes na mapapasa ng mother dun sa baby, aside from dun sa gut microbiota has something to do with the bacteria na nasa tiyan natin that also
is a factor dun sa pag-absorb natin ng food, kung gaano kaganda yung pag digest natin ng food. Ano yan eh, kung maganda yung ano mo, yung mga bacteria mo sa tiyan, mas madali ka makadigest ng food. Kapag meron ka mga hindi magandang bacteria, pwede ka magkasakit sa tiyan, pwedeng magkaroon ng yung sinasabi nila na sobrang acidic yung tiyan, gastritis, gano'n. Kaya nga 'di ba marami sa atin umiinom ng ano, ng mga Yakult or yung mga cultured yogurt kasi marami yung good bacterias, no. So aside diyan sa genetics and dun sa gut microbiota natin, maternal diet has an effect dun sa epigenetic modification ng baby na nasa tiyan niyo pa lang. So 'di ba, gano'n eh, ang galing na kahit nasa tiyan pa lang yung baby, meron na talagang effect yung mga kinakain ng mothers. Yung mga ginagawa niya, yung mga exercises, yung everything that she does, meron na yung effect dun sa baby. Eh, what more kung nag-start siyang maging pregnant ang hindi siya healthy? So, papaano yung maipapasa niya, 'di ba? Dun sa anak niya. Kaya nga, yung chances of having childhood obesity, childhood diabetes, or the chances of yung having hypertension, heart disease, and yung um, pagiging obese kapag malaki ka na, it has something to do with hindi lang sa genes mo, but dun sa pwedeng epigenetic modifications na nakuha mo nung nandun ka pa sa womb ng mommy mo, plus dun sa mga ginagawa mo, mga kinakain mo, yung insults na ginawa mo sa sarili mo habang lumalaki ka na. So, it is a cycle. Kunyari, si mommy, 'di ba, yung lola mo, kunyari, yung lola mo hindi siya healthy. So, hindi naman siya naging sobrang trinay niya na maging gumanda yung or maging healthy during pregnancy. Pero, kumakain pa rin siya ng mga bawal, gano'n. So, anong effect nun pagdating dun sa anak niya, no, which is your mom. So, tas yung mommy mo, dahil ganun yung healthy eating habits nung nanay niya, nung lola mo, na-adapt niya yon. So, walang nagbago sa diet nila, ganun pa din, unhealthy pa din. So growing up, added up na yung mga negative things na nangyayari dun sa life, dun sa katawan ng mommy mo. So, pag yung mommy mo, pinagbuntis ka, ano na mangyayari? Parang mas gagrabe siya ng mas gagrabe, 'di ba? Unless magkakaroon ng diet modification, unless magkakaroon ng change dun sa environment, nag-change sa lifestyle mo, ma-adapt mo yung mga possible na maging sakit nila. Kaya sinasabi nila parang mana-mana, but actually it's not. Partly puwedeng mana-mana, but partly ikaw din yung may ano dun, may problem dun. Ikaw din yung merong control dun sa puwedeng makuha mong sakit or kung ano yung meron ka ng existing na na disease ngayon, especially kung yan yung disease na ano, diet-based or yung lifestyle-based na disease. Okay, like yung pwedeng sakit sa puso, high blood, diabetes, mga gano'n. And true enough, ito, no, studies have shown that yung mga babies na pinanganak ng maliit or yung yung timbang niya hindi gano'n ka ganda, below the normal, they have a increased chance of acquiring diabetes. Eto chance hindi ko sinasabing 100% sure na magkakaroon sila nun, pero they have an increased chance of acquiring diabetes, hypertension, heart disease, and obesity 'pag malaki na sila. And those na um, exposed sila sa alcoholic beverage during pregnancy had an increased risk of having a low birth weight. Eh, 'di ba sabi natin 'pag low birth weight, again, pwede ulit yun mag-turn into obesity, diabetes, hypertension, develop heart disease kapag malaki ka na. And hindi lang yon, pati yung weight ng mother, it has an effect dun sa baby. Those mothers na obese or overweight during pregnancy, pwede sila magkaroon ng large babies. Yung large babies na 'to puwede rin magkaroon ng, mag-develop ng maging, diabetic during dun sa childhood days nila, and puwede rin magkaroon ng, high blood again and then diabetes paglaki nila, 'no. On the other hand, dun naman sa mga hindi maganda yung weight gain, yung mga tinago yung pregnancy, yung mga ayaw kumain, yung mga unwanted baby kaya hindi niya tine-take care yung sarili niya, they have a higher increase
risk for having preterm birth. Yung preterm birth, yun yung kulang sa buwan. No, 'di ba narinig yung usually, ano, kabuwanan na ba yan? Sakto ba yan sa buwan? Yung preterm birth, kulang yan sa buwan. So, preterm babies, depende yan doon sa maturity nila, but some of them needs um, to stay longer sa hospital kasi mag-incubator, and syempre again, mas mahal yon. So, yung health ni baby would really depend kung hanggang saan yung capacity ng parents na mag-pay for dun sa mga facilities like neonatal ICU or yung mga incubator that the baby needs para mag-develop pa siya, kahit wala na siya sa uterus ni mom. Okay. How about naman dun sa mga ano na medyo may high blood na or medyo may obese na before pa sila mag-pregnant? Pag naging pregnant sila, mas mataas yung chance ng anak nila na magkaroon ulit ng mga lifestyle diseases na ito, no? But hindi lang yung anak nila, pati sila. So, yung mga mommies na nagkaroon ng complications like gestational diabetes, gestational ibig sabihin diabetes na pang pregnant, na may chance na mawala after pregnancy, pero may chance din na mag-turn into diabetes talaga, full-blown diabetes. Or yung iba na merong high blood during pregnancy, not everyone, but some of them um, can develop yung parang somehow na pang buntis lang na high blood to pwedeng mag-develop ng hypertension na talaga after some time kung hindi talaga nila inayos yung diet nila, pag hindi nila inayos yung lifestyle nila. Okay, and pati yung vices, no, like yung alcohol, yung smoking, yung caffeine, ang pwedeng caffeine ay 300 milligrams. Pero ang tanong ko sa'yo, alam mo ba kung ilang, ilang milligrams ng caffeine ang meron yung mga Starbucks mo? 'Di ba? Or yung kahit anong kape pa yan, hindi mo yan mako-compute. Okay? So it's really hard um to know. Kaya ang suggest namin talaga sa pregnant women, kahit na yung caffeine, tanggalin. And ano ba yung magagawa ng mga to? Okay? It can cause genetic, metabolic, physiologic yan yung how your body works. It could change yung development ng baby. It can have an effect na sa development ng baby habang nasa tiyan pa lang siya ni mom. And hindi lang yon, it increases the lifelong risk of the child to develop cardiovascular, yung sa puso, metabolic, ang metabolism, pwedeng kasama yung thyroids, and yun nga yung mga hormonal imbalance, immune, yun yung immunologic, it has something to do with your immune system. And yung neurological, yun yung sa brain, yung sa nerves, pwede magkaroon ng problem na gano'n ng disease, yung mga anak nyo, no? So, kaya nga, yung mommy, talagang ginagawa niya yung lahat para maging healthy. Kasi ayaw niya mangyari lahat ito sa mga anak niya. So, kakainin niya lahat ng pwede just to be fit. But ang tanong, ginagawa ba talaga yun? Okay? Di ba hindi siya iinom ng tubig, hindi siya mag-exercise. Studies have shown na, ito 2010 pa naman to, but yung mga mommies, not enough yung intake nila ng folate, which is important sa brain development. Not enough yung calcium nila na kailangan for the bones ng baby. And not, or yung even yung iba hindi naman din nag-exercise. Tapos yung iba, hindi naman sila nag-quit mag-smoke. Yung iba, hindi naman nag-quit uminom ng alak. And even yung iba, nagtitake pa rin ng mga drugs, no? Yung meron akong mga napaanak before sa government hospital na nagsashabu pa sila before manganak. So, imagine nyo na lang kung gaano yung mga effects nun sa anak nila. Di ba? That's why si WHO, nagbigay siya ng mga kailangan mong kainin. No, yung mga things, yung mga supplements na needed talaga para maging healthy yung pregnancy. Ito 'yon. Um, Dapat yung vitamin mo, merong vitamin A, D, E, K, vitamin C, vitamin B1, B2, B3, B6, B9, B12. Tapos dapat meron siyang iron, zinc, copper, selenium, and iodine. And then yung calcium, kailangan din yan. Okay? And actually, kasama din dyan is yung omega-3 for magandang brain development and um, to help yung pag-develop ng brain ni baby, hindi lang during dun sa habang nasa tiyan siya, but even dun sa time na nagpapa-breastfeed ka pa.
So ang tanong, yung supplement mo ba, kung buntis ka, enough ba yan? Di ba? Bakit ba kailangan yung mga yan? Okay. Kasi yung vitamin B6, it can help dun sa pagsusuka, lalo na pag first trimester, it can lessen yung pagsusuka. Yung B6, ay yung B9 or yung folic acid, yan yung pinakaunang tinitake ng mga buntis. And ideally, 3 months prior sa pagbubuntis mo, dapat tinitake mo na lang yan. Hindi lang yung mommy, pati yung daddy. Kasi it could prevent yung problem sa neural tube defect. Neural tube defect, it has something to do with yung sa nervous system natin, nagkakaroon kasi ng problem dyan, no? And aside from that, yung iron. Okay? Bakit iron? Kasi yung iron, una, kailangan mo yan kasi pag nanganak ka, magkakaroon ka ng blood loss. So once na magkaroon ka ng blood loss, bababa yung iron level mo. And minsan ko, pag hindi enough yung iron mo, pwede ka pa masalina na ng dugo after manganak. And also, decreased iron naman can cause low birth weight sa mga babies mo or pwede maging premature yung babies. Okay. Next is ang important yung zinc kasi it helps dun sa it has something to do with dun sa pag-process, process sa loob ng mga cells natin. Iodine, aside sa magandang thyroid function, no, it has also something to do with um yung pagiging it has something to do yung sa pagiging, 'di ba merong mga bata na medyo slow, yung parang meron silang delay, speech delay, or gano'n. Minsan, it has something to do with iodine. So, mababa yung iodine level. Hence, pwedeng gano'n yung mangyari dun sa child kapag lumalaki na siya. Calcium, it is given hindi lang para sa bones ni baby, but also to prevent pre-eclampsia dun sa mommy. Pre-eclampsia, yan yung yan yung high blood, no? Yan yung mga tumataas yung BP na minsan nagkukos pa ng seizure kapag pregnant ka. And then yung magnesium, it is also related sa to prevention ng preterm labor or prevention ng seizures para dun sa mga mataas yung BP. And syempre, yung omega-3, yan yung for the good brain development. No? Yung omega-3, ano yun, important talaga yun sa pregnant. Hindi lang habang pregnancy, but also dun sa breastfeeding. And aside dyan, gusto ni WHO na maganda talaga yung pag-feeding natin kay baby. Di ba? Ideally kasi sa first 6 months, purely breastfeeding lang. Meaning yung milk na galing sa mommy lang yung, yun yung ibibigay din sa babies. And important na meron ka ring ang vitamins A, D, C, B9, iron, zinc, calcium, magnesium, and omega-3 dun sa diet mo and sa supplement mo. Okay, yung vitamin A, sa atin, hindi naman natin yan masyadong problem. But ang pinaka-important sa atin, yung the rest. Yung from vitamin D and omega-3. So, ba't natin kailangan yon? Vitamin D contributes sa magandang quality ng milk. Vitamin C, para yan sa immune function, yung sa defense ng sarili ng defense ng baby mo against sa mga sakit. Vitamin B9, it prevents anemia dun sa mother kasi kailangan mo din hindi maging anemic during nagbe-breastfeed ka. And again, iron also kasama niya yung folic acid, prevents yung anemia during delivery and after pregnancy. Yung zinc, it helps yung paghihil ng mga body natin, yung pagbalik ng katawan mo dun sa dati, dun sa pre-pregnancy body mo, yan, it has, zinc has a factor that helps your body to repair itself, parang ganun. And then calcium, it helps sa milk production. Magnesium, it prevents constipation and muscle relaxant din siya. And again, yung omega-3, brain development. Yung development ng brain ng baby, just not, yung tulong mo sa brain development ni baby, hindi lang yun nagsa-stop hanggang nandun siya sa womb mo or nasa uterus mo. But yung breast milk mo, nagbibigay ka pa rin ng omega-3 through your breast milk sa baby mo that can help dun sa brain development. So, all of these things. Kasi some mothers, pag natapos na silang manganak, hindi na sila nagpa-vitamins or hindi na sila nagsusupplement kasi focus na sila sa pag-alaga ng baby, but they forgot na they need to take care of themselves. They need to have a good
balanced, nutritious meal so that they can provide all of these things dun sa baby. Kasi what kind of nutrition you can give to your child kung ikaw mismo wala ka nung nutrition na yun. 'Di ba? So kung ikaw kinakain mo puro junk, ano pinapakain mo sa anak mo? Junk din. Kasi konti, kung hindi man junk, less nutritious na milk yung binibigay mo sa ano mo, sa baby mo. And ang maganda kasi, the Lord intended yung breastfeeding to really give yung kailangan ng anak mo at the certain time of his or her life. For example, yung milk mo nung 1 month old pa lang yung baby mo, the composition can be different kapag nasa 2 months na, nasa 3 months na, nasa 4 months na. And ganun din design ni Lord ang breast milk so that you can really provide for the needs of your child. So kung ikaw hindi ayos yung nutrition mo, 'di ba? Ano yung pwede mong maibigay dun sa anak mo? So again, epigenetics ulit 'yon. Kasi kung ano yung ma-feed mo 'di ba? Kung ano yung environment na pwede mo siyang ibigay. So again, it can affect yung future health ng anak mo, hindi lang sa ngayon, but you contribute dun sa increased risk niya of having kung whatever disease yan in the future. So yun. So I encountered a study and it stated there when is the best time to start preparing yourself for pregnancy. And nagulat ako dun sa recommendation niya kasi dun sa study na yun the author recommended that you can start preparing yourself for pregnancy as early as your teenage years. Yes, teenage years. Sad to say ngayon sa society natin, ang youngest ko po na napaanak ay 13 years old. Ang youngest ko na CS ay 14 years old. No, so this young girls, young teenagers really did not have the time to really prepare their body for pregnancy. So, kung ikaw ngayon hindi ka pregnant and you want to get pregnant, the best way to start preparing yourself or your body for pregnancy is now. And kung ikaw ay wala ka na sa age na manganganak ka, but meron kang mga anak, meron kang apo, you can start them now. Kasi the habits of eating right, the habits of having a good nutrition starts when you are young. Kasi mahirap na yan baguhin pag matanda na. Kasi nasanay na sila sa junk, nasanay na sila sa unhealthy food. So, they would have a harder time na maging healthy kapag nandun na sila sa time na gusto talaga nila maging pregnant. 'Di ba? And kaya tama si Hippocrates when he said that all diseases begins in the gut. It begins dun sa nutrition. It begins dun sa everything that you take, no? And sad to say, nung pandemic, 'di ba, nasa bahay lang tayo, food delivery left and right. So, after nung pandemic, alam niyo po, ang dami ng pumupunta sa clinic mo, walang araw na pupunta sa'yo na wala kang makakamusta or makikita na may PCOS, 'no? Merong lumapit sa akin na isang friend, she consulted for PCOS kasi meron siyang pamangkin, teenager, I think parang 15 years old. And then this teenager is being bullied because dun sa weight niya. They're suspecting na meron siyang PCOS. Imagine nyo, dahil sa poor nutrition, nabubuli ka sa school. And syempre meron din yun part sa mental health, no? So, ano talaga, malaking factor talaga to, malaking effect yung nutrition, hindi lang sa katawan mo, but sa buong whole being mo. So, ano ba tong PCOS? Ang alam ko lang, usually yung PCOS, sasabihin ng iba, ang alam ko po yan yung mga, mga medyo nag-gain weight. O kaya yung mga hindi po yan piniperiod, o kaya po yung mga nagre-regla. Ay, yung nagpipimple, no? Hindi nagre-regla, nagpipimple. But, PCOS kasi, it is a metabolic. Ibig sabihin yung, metabolism, yung kung paano hindi gumalaw kung paano, di ba when we say mabilis yung metabolism mo, okay ka, pag mabagal, sluggish ka, medyo nasa chubby side ka. Yun, yung PCOS has something to do with your metabolism. Pero hindi lang metabolism na apektuhan niya. Naapektuhan niya pati yung reproductive system mo. No? Usually, yung mga PCOS patients, sila yung nag-gain weight or sila yung, yun nga, nagpipimple, napapansin nyo, kapag hindi sila nagpe-period,
sobrang namumula yung skin o kaya meron siya mga facial hair, parang nagbibigote ganon. And then pag nag-period na sila, dun mawawala yung bigote nila or magle-lessen. Or yung iba yan, yung sobrang nag-hair fall. Or yung iba dyan, dahil hindi na sila nagre-regla or naging irregular yung regla, nahihirapan na silang magbuntis. Ending, wait, hindi naman ending, pero pwede pa rin siyang magpunta dun sa point na medyo hirap na rin yung katawan mo. Kasi 'di ba dahil sobrang nag-gain ka ng weight, so ibig sabihin baka hindi ka naman mag-gain ng weight kung di ka kakain ng sobra, 'di ba? I think pwede yung marami kang carbs na kinain, maraming sweets. And dahil doon, nahirapan na yung katawan mo to manage the sugar that you ate kasi your carbs turn to to your carbs turn into sugar also eh. So, nagkakaroon ka ng insulin resistance. Ang insulin resistance, yung nahihirapan na yung katawan mo na i-process yung sugar that could turn to diabetes din. And aside from that, meron din diyang mood changes na minsan nakala lang ng ibang tao parang, ano ba, bakit ganyan ka? Parang depressed or parang matatakotin or ganun. But they do not know na kasama pala yan dun sa buong syndrome ng PCOS. 'Di ba? Akala mo lang it's more on dun sa weight gain. Pero hindi. Kasama pala yung medyo mabalbon, medyo hair fall, para kang nagki-chemotherapy, no? Sa sobrang dami ng hair loss mo, yung mga sobrang daming pimple, kasama pala lahat yan. And take note hindi lang yung mga medyo chubby ang nagkakapikos. Pati po yung mga payat, may pikos din. Okay? Kasi, meron kasing three things para masabi na merong PCOS ka. It's either meron kang irregular menses, or pag kita sa ultrasound, meron kang polycystic ovaries. Or yung pangatlo, increased yung androgen. Androgen excess, ibig sabihin, paano mo malalaman, Dok, pag may androgen excess? Yan na yung sobrang hair fall, sobrang pimple, sobrang yung parang napapanot ka na parang yung pattern ng pagkapanot mo, yung parang sa mga lalaki. Yun. Pwedeng androgen excess yun. So, anything dun sa tatlo, makadalawa ka lang dyan. Kaya iba sabihin nila, wala po akong PCOS ultrasound normal naman. Pero meron ka irregular menses or meron kang androgen excess. PCOS pa din yun. Okay? So, mag-iiba nga lang yung management, pero lahat kayo pwedeng magkaroon ng chance na magkaroon ng problem with your blood sugar, with your mood, 'di ba? Yung pimple. Kaya minsan yung mga derma, they would refer patients na parang sobra-sobra yung pimple, hindi na makontrol ng dermatologist. They would refer yon sa OB kasi pwedeng hormonal yung problem. Especially kung yung pimple mo dito banda, dyan, dun sa baba. Yan. Yan, it says na medyo baka hormonal yung problem mo, no? Paano ba nagkakaroon ng PCOS? Again, puwedeng nasa lahi, puwedeng meron kayong mga PCOS sa family niyo. Pero again, meron din effect ulit yung epigenetics. Merong effect yung merong effect yung mga kinakain mo, yung nutrition mo, kung ano ka ba, kung gumagalaw ka ba, kung nag-e-exercise ka ba. And hindi lang yun habang nung bata. Puwedeng bata ka, okey ka, pero nung medyo naging tumanda ka na, then nagka-problem. Kaya nga nung pandemic, nung time na naka-lockdown, nung naglabasan yung mga tao, yan yung problem nila. Kasi na-stuck ka sa bahay, kain ka lang ng kain, nandun ka lang sa perimeter ng house mo, hindi ka naman, I doubt kung merong araw na naka 10,000 steps ka, 'di ba? And at the same time, um, yung environment mo, naka-affect din yun sa pagkakapikos mo. Okay? Tas at the same time, yung mga kinakain mo, nag-a-alter din niya or nababawasan din niya yung mga good bacteria din sa tiyan mo kung hindi healthy yung kinakain mo. And kapag hindi naging healthy yung kinakain mo, pag bumaba yung good bacteria mo sa tiyan, pwede magkaroon ng infection. Pwede magkaroon ng inflammation sa katawan, no? That yung inflammation na yun, puwedeng lalong mag-increase nung sabi ko 'di ba yung, androgen excess, and yung inflammation na yun, it could also cause yung problem dun sa blood sugar mo, which magkakaroon ka ng insulin resistance, and yun na, tuloy-tuloy na yun, cycle na yun, 'no? Kaya PCOS is really a cycle na medyo mahirap siyang labanan, pero I think kaya, okay. So, anong gagawin natin for PCOS? Eating healthy,
taking vitamins, exercising, tanggalin mo yung mga toxins, tanggalin mo yung stress sa buhay mo, tanggalin mo yung sugar, especially yung mga liquid sugar. When we say liquid sugar, anything that is sweet. Pwedeng sabi mo healthy juice. Juice to Doc, healthy po. Pero it still has sugar. It still has fructose. So, hindi lahat ng healthy ay pag sobra-sobra ay healthy pa din. 'Di ba? And ang tanong, yung juice mo ba, is it freshly squeezed? Or baka naman powdered lang din yan. Processed din yun. Okay? So, remove the stress. Remove yung mga anything that can cause inflammation. But above all, ang pinakakailangan mo talaga dyan is to have a healthy lifestyle. Kapag sinabi ko to sa patients, parang, Doc, ano ba yan? Tapos isa pa sasabihin ko, dahil po hindi regular yung period mo, kailangan mag-pills. Sasabihin nila, Doc, pills po, hindi naman po ako parang hindi naman po ako sexually active or hindi ko po kailangan yan, ganun. 'Di ba? But yan talaga, yan yung treatment for PCOS, no? And sabihin mo pa lang yung diet sa kanila, parang, Doc, how will I do it? Parang nakita ko pa lang yung food, gusto ko na. Gusto kong tikman 'to, yaan, yaan. Mahilig po kami mag-buffet, mahilig kaming kumain kahit saan-saan. Tapos sabihin mo pa sa kanya mag-exercise. 'Di ba, lalong mawiwindang yung patient. And kung hindi ready yung patient mo to have that lifestyle change, expect mo hindi babalik yun sa'yo. Bakit? Kasi ayaw niya, 'di ba? Kasi hindi siya ready. Okay. So here goes my story. Um, yung growing up, lumaki ako sa family na more on ano lang kami, more on chicken. Kinakain lang namin talaga chicken, vegetables. Hindi kami masyadong nagpo-pork. Nagpo-pork lang kami pag nasa labas, kapag kumakain sa labas. Or yung beef pag nasa labas lang din. Pero more on chicken, fish, and vegetables. Kasi yung lola ko had a heart attack at the age of parang 50 si lola noon. And patay na talaga siya and she was just revived. And ang ginawa nila para ma-lengthen pa yung life ng lola ko, nagkaroon sila ng diet modification sa house. Like, kailangan talaga no salt yung lola ko. So, kami nasanay din kami sa na konting salt lang. Nag-adjust kami. So, dahil ginawa ng lola ko yun, na-heart attack siya ng 50 years old. Namatay siya 94 years old. The Lord blessed her with 4 beautiful decades na added sa life niya kasi inayos niya yung diet niya. Pero before siya na heart attack, sobrang obese yung lola ko. Yung picture niya noon, hindi na namin nakita kasi pinunit na niya. Kasi she doesn't want to see herself yung dun sa obese, sobrang obese face niya. No? So, growing up, ganun kami. And growing up, hindi ako ganito kalaki. Um, Payat ako. Hindi naman yung sobrang payat, pero hindi naman ako doon sa chubby side. Okay, so ito yung physique ng dad ko. Ano siya, on the lean side sila. Pero kahit lean sila, more on maraming may hypertension sa kanila. Tas yung mom ko, um, ano siya, dun sa family side naman nila, nandyan yung meron may high blood, may diabetes, gano'n. So I grew up sa gano'n lang na kinakain. Tanong mo, "Doc, meron ka bang mga unhealthy na kinakain?" Yes, meron din paminsan-minsan. Parang we indulge din from paminsan-minsan sa pizza, pasta, gano'n. Pero hindi siya yung everyday basis 'no. But nung nagkaroon na ako ng work, medyo ano ka na, exposed ka na sa mga ibang food kasi hindi ka na sa bahay kumakain, 'di ba, nag-dorm ako, gano'n. So, 'di ka na kumakain sa ibang masyado sa bahay. Dito sa picture na 'to, ano ako dito, parang 24 years old. So, nung nag-start na akong mag-training sa residency, medyo chubby-chubby na tayo 'no, 'yan. Tapos another, medyo 'yan, ano medyo mas lalo na tayong nagkakabraso. And nung time na 'yan, ang comment ng mga tao sa'kin, "Parang yung mga pictures mo lagi kayong kumakain sa labas." Gano'n. Um, pero hindi ko naman pinansin kasi okey yung period ko. Walang anything na nakikita sa health ko. Hindi ko akalam na lalaki ako ng ganito and nung time na 'yan, nagkakaroon ako ng problem sa period ko. Although regular yung period ko nung time na 'yan, kumukonti na siya. So, hindi kasi ibig sabihin na regular yung period mo, enough na yon and kailangan din yung meron kang amount ng period, amount ng blood na nilalabas din
for you to say na parang okay pa siya. Sa akin yung period ko niyan parang 2 days na lang, tapos parang bahid-bahid na lang. Pero sa akin, hindi ko siya pinansin. Pinapagalitan ako ng mom ko. Sabi niya, anak, gamutin mo na yung sarili mo. Pero hindi ko ginagamot yung sarili ko. Kasi parang sa akin nung time na yan, bakit ko gagamutin? Parang okay naman ako, may regla naman ako. Um, tapos sabi ko, may nagkakagusto naman sa akin, may nanliligaw pa rin sa akin. Parang I'm confident na ganun, na I'm okay. But hindi ko alam nung pandemic dahil sa sobrang stress. Tapos, nag-train kasi ako ng infectious diseases during the height of the pandemic. So, 2020 to 2021. So, yes, ako po yung pumapasok sa COVID ward. Ako po lahat ng gumagawa yun. So, pag stressed out ka, uuwi ka sa dorm, feel ko, oh, deserve ko ang milk tea. Ah, deserve ko yung ganitong food. Lumaki ako. Okay? And that, ito yung sobrang parang biggest, ano ko, yan yung weight na sobrang dinedread ko and parang kinakahiya ko yung weight na yan. Pero that weight taught me kung ano yung kailangan talaga ng nutrition. Nung time na yan, may mga months na hindi na ako nagpe-period, pinakamahaba parang mga 6 months. I know nakikinig ngayon yung mom ko, oo ma, 6 months po. Hindi po ako nagpe-period, pero hindi ko ginagamat yung sarili ko. Tas may time na napapansin ko na, shocks, nagda-darken na yung batok ko. Sabi ko, nagda-darken ng konti yung batok ko, pwedeng may diabetes na ba ako, ganon. Tas minsan pagkakain ka ng mga food na mataas in calories, nangangatay yung balat ko. Sabi ko, shocks, diabetes yata 'to. Pero in denial, fear, kasi alam ko na kung ano yung puwedeng mangyari. Kasi nga may diabetes yung lolo ko, yung parang may diabetes yung mga ibang family members ko. So, parang alam ko na yung kakahinatnan. Parang sinasabi ko na, "Oh, lahi 'yan," parang gano'n. Pero ang nag-trigger sa'kin was nung one time gumising ako from tulog ako. Nagising ako kasi merong mainit sa ilong ko. Sabi ko, "Ano yung mainit? Ano yung masakit?" You know kung ano siya? Yun yung gastric acid. Gastric acid, ibig sabihin yung mga acid na sa tiyan ko, umaakyat na siya dito sa ilong ko, and nangyari yun twice. And yun yung sobrang, um, parang, "Hana, gumising ka." Eto na yun, eh, full blown na, halos lahat meron ka na. So, tanggapin mo na na kailangan mo i-treat yung sarili mo, kailangan mo mag-PCOS. Ay, kailangan mo mukhang may tanggapin mo na na PCOS na talaga 'yan. So, 'yun, kung hindi nangyari yung mga bagay na 'yan, hindi ko siya ma-realize na kailangan na pala talaga, kasi feeling ko okey naman ako, although hirap akong bumili ng damit, may nabibili pa naman ako ng damit. Yung gano'n. So parang, walang masyadong trigger factor, but nung nangyari yun, imagine mo, acid sa tiyan, yung iba 'di ba masusuka ka lang. Sorry sa mga kumakain, pero, I just wanted to be, this raw kasi para maintindihan niyo. Yung iba nasusuka lang, pero sa'kin hindi siya sa bibig lumabas, sa ilong siya lumabas kasi tulog ako. And it happened twice. And dahil dun, unti-unti, medyo ngayon, ito, picture ko 'to ng early February. Mas lesser na yung weight, pero hindi pa rin, nakatulong na sa period. Medyo mas nagpe-period na ngayon kaysa before, pero hindi pa rin gano'n ka-okey. Imagine mo 'no, doktor ako, alam ko na yung PCOS, puwede kang magka-diabetes, puwede kang mag-high blood, puwede kang magkaroon ng problem sa mga ano mo, sa dyslipidemia, yung tumataas yung cholesterol, mga gano'n. Dahil mataas yung cholesterol mo, puwedeng magkaroon ng bara-bara sa mga blood vessels mo na puwede maging stroke, puwede maging heart disease, puwede maging cancer. Okey, family history namin, dahil sabi ko yung sa side ng mother ko medyo on the heavy side kami, meron din akong ano, relative na who had cancer, and puwedeng dahil din yun sa diet na kinakain namin before 'no. Um, and alam ko na yung PCOS can cause mental health. Yung minsan parang depressed ka, minsan parang sobra ka namang aligaga, anxious ka sa lahat ng mga bagay, na minsan akala ng ibang tao parang ano ka lang, minsan parang, "Ay maarte lang 'yan, nag-iinarte lang 'yan." Naku, mental health gano'n. Pero hindi nila alam behind the mental health meron palang underlying cause, which can be PCOS, 'no. So minsan baka meron tayong mga relatives kasi na, "Ay ganyan lang 'yan." Baka hindi natin 'yun iniisip na baka nag-iinarte lang, pero baka gano'n siya kasi merong underlying na problem. Hindi lang dahil nag-iinarte siya, but because
meron pala siyang problema na hindi nyo alam, na siya lang yung nagsasarili. So, yun, at the same time, merong poor body image. Hindi mo nakikita yung worth mo, hindi mo nakikita yung sarili mo, hindi mo nakikita na maganda ka, hindi mo nakikita na kung ano yung pwede mong gawin. Kasi ang nakikita mo lang, ang taba mo, pangit mo, hindi ka maganda, hindi ka worthy, hindi, lahat na ng negative, no, nilalagay mo yung sarili mo. Alam ko na pwedeng may ganyan sa PCOS. Pero ang nag-trigger sa akin, hinintay ko pa na magkaroon ako ng gastroesophageal reflux disease, yung GERD, yung mula, yung nangyari nung from dun sa sleep ko. Hinintay ko pa na magkaroon ako ng ganyan before ako nag-ayos. 'Di ba? Parang coming from a point of view ng doctor na pasaway, ito yung mga things na disregard ko kasi in denial ako. Dahil ayokong i-treat yung sarili ko. Kasi ayokong mag-undergo ng diet. Ayokong mag-exercise. Ayokong mag-pills. Ayoko lahat gawin yun. Kasi nga, ayoko lang. Kasi masarap kumain. Pero hindi ko alam na kung ano na pala yung sakit na nilalagay ko sa sarili ko. As of today, wala naman akong high blood. Pero I was diagnosed with diabetes. Although hindi naman yung sobrang pangit na diabetes. Parang ano pa lang siya, nagsa-start pa lang. But when I started to have yung diet, ano na siya, ngayon hindi na ako nagme-meds. Controlled na siya. Nung pag-check may sugar, normal naman na siya. And ang nag-trigger sa akin nun, when my endocrinology doctor said na ngayon pwede ka nang gumaling from diabetes. Pwede ka nang, kung dati sinabi ka na diabetic ka, ngayon pwede nang mawala yon. Ayusin mo lang yung diet mo. Tapos hanggang sa yung diet mo na yung magpapababa ng umabot na normal na yung blood sugar mo, na kahit na wala kang gamot, pwedeng normal na yung blood sugar mo. Pwede ka nang masabi na na magaling ka na from your diabetes, no? So, yun yung maganda yun, yung good news on. And yun yung talagang nilulook forward ko kasi I don't want to be a diabetic forever. Okay? So, ang tanong, ano po ba yung mga recommended diet, doc, for for PCOS, no? Based on studies, there is no diet na superior than the other kasi some studies would say na better ang maging vegan. Some study would say na better ang Mediterranean diet for PCOS. But ito, any diet will do. Ang key talaga is lifestyle change. Ang key ay weight loss. Yun talaga yun, weight loss. And to really be healthy, maging active ka, magkaroon ng active lifestyle. 'Di ba? Hindi siya yung hindi siya yung kailangan mong ang dami mo nang ginawa, lahat na ng hindi mo kailangan mag-suffer from PCOS and dun sa lahat ng mga niya, lahat ng mga hindi complications lahat ng mga kamag-anak na pwedeng sumama sa kanya na sakit, 'no? Kailangan mo lang talaga mag-change ng diet mo. Tama ulit si Hippocrates, "Let food be thy medicine and medicine be thy food." Okay? And sa'tin ito, local 'to, gumawa ang DOH ng Pinggang Pinoy and ito yung natin, ito yung recommended na food intake, 'no, for us, for adults 19 to 59 years old. Half actually halos naman same for all age group. Half ng plate mo ay, fruits and vegetables. Pero 'pag napansin niyo 'no, mas konti yung part ng fruits kaysa sa vegetables. Kasi yung sugar ng fruits, yun ang hindi natin gusto, okey? Ang gusto natin makuha sa fruits yung mga ibang vitamins, but yung sugar content niya, yun yung medyo hindi talaga tayo puwedeng sumobra, okey? And then dito, sa other side, nandiyan yung, dapat meron kang proteins and meron kang, grains 'no, which is your carb. Pero stay away from dun sa white na white na carb like yung mga white bread, white rice, mga gano'n. Kung kailangan talaga wala kayong ibang choice, white rice lang yung meron kayo, meron tayong tweak na puwedeng gawin diyan. Luto kayo ng rice. Wag yung bagong lutong rice ang kainin mo. Luto ka ng rice, tas yung rice na niluto mo ngayon, sinaing mo ngayon, lagay mo sa ref. And then tomorrow, dun mo siya kainin, pero before mo kainin, initin mo siya ulit. Kasi yung process ng luto yung rice, nilagay mo sa ref, lumamig siya. Tas yung iinitin mo siya ulit, i-reheat mo siya ulit, binababa niya yung glycemic index. Ibig sabihin, binababa niya yung pag-spike ng sugar mo sa katawan mo and parang mas bine-breakdown niya pa yung starch dun sa rice. So, mas healthy yun. How about sa bread?
kapag yung bread tinost mo, tinaano na rin niya, binababa din niya yung glycemic index. So, nakakatulong din yon. So, for diabetics, maganda, better yung toasted bread, no? Kasi it could help yung sa blood sugar niyo. So, ito lang, get a screenshot, yan yung sample meal for the day na yan yung advice, no, based on the Filipino diet. And another thing, maganda yung meron kang supplements, no? Ang nakita nilang supplements na maganda for PCOS is yung mayo-inositol, coenzyme Q10, vitamin D, omega-3 fatty acid, probiotic. Bakit? Yung probiotic nakatulong din yun sa tiyan kasi sa pag-absorb ng food, and it has something to do with then dun sa fight against yung insulin resistance natin. And yung vitamin E, magnesium, and quercetin. And lahat ng supplements na to, it has something to do with either, it has, it has something to do dun sa fight mo against insulin resistance, or it boosts your, your system na to fight. Marami kasi dito, din siya, antioxidant. So, pwede rin i-fight off yung mga free radicals, yung mga negative things na nilalagay natin sa sarili natin, even yung stress. Okay. So, Doc, saan mo naman nakukuha yan? Majority niyan, nakukuha yan sa mga vegetables, sa nuts, sa fish. Vitamin D, pwede siyang sa, sa sunlight. 'Di ba? Pero hindi yung sunlight na tirik, yung morning, mga ganon. Kasi pag tirik na tirik naman, baka naman magkaroon ka ng skin problem. So, ang tanong, Dok, kung pwede pala yan sa pagkain, bakit nilagay supplements? 'Di ba? Kasi ang totoo, lahat ba ng healthy food nakakain mo? Yung totoo, 'di ba? Totoo, sino po sa inyo yung kumain ng gulay today? Sino po yung kumain ng isda today? Sino po yung kumain ng chicken na lean part today? O yung pinili mo sa manok yung may taba? Pinili mo, ay nag-chicken ako pero yung skin, 'di ba? So, kailangan talaga natin ng supplements to supply yung mga things na hindi natin nakukuha sa food. And at the same time, overcooking can also decrease yung quality ng um ng mga nutrients na nakukuha natin, nasisira na siya before mo pang kinain. So ang tanong, are supplements created equal? Yun na yung tanong natin, 'di ba? Ito po, totoo po ito. Before doctors kasi, we are taught na lang, sige, you drink your vitamins, ganyan, you get this from the gantong vitamin, you get yan sa gantong klaseng food. But we are not taught kung ano po yung brand na maganda, kung ano po yung supplement na maganda, 'di ba? Minsan kung anong mas mura, sige, pwede na yan. Basta wag lang yung generic kasi baka puro pulbos lang yung generic. Ganon. Or dati, ako lang po, nalagay ko lang multivitamins. Bahala na po kayo magtanong. Ganon. Or minsan kung ano yung nakikita sa TV, yun. Pero, na-open yung mind ko when I saw this book. This book is published po in Canada. And ang maganda, science-based again, no? This book tried to evaluate and to weigh 1,600 different kinds of supplements. And may hindi lang din yung parang, ito lang sa price, ganon, hindi. Meron silang criteria, and that criteria includes yung dapat yung buong katawan mo merong effect, and at the same time, dapat wala siyang kasama doon sa pag-rate nila is yung potential toxicities. And kung ano ba yung antioxidant profile. Antioxidant, yan isa yan sa magandang dapat na meron yung mga vitamins na tinitake mo, because it helps fight off yung mga negative things na nakakaharap natin everyday, like yung pollution, toxins, yung radiation sa mga favorite mong cellphone, mga ganon. And it helps you then to boost your immune system to fight against yung mga infection, mga ganon. So, based on their study, ang pinakamataas ay yung sa Usana, which nakakuha siya ng 5-star platinum. And ang maganda doon, 15 pesos per tablet. Pag nakikita ko kasi mga ibang tao, pag every time that I say, I'm taking Usana, sabi nyo, di ba mahal yun? Even doctors pag sabihin ko na, Usana yung tinitake ko. Ano yun, doc? Sabi ko, Usana.
Di ba mahal yun? Sholong, Yomon, ganun. Ba't di nila alam na 15 pesos lang siya per tablet? Pag gusto kong tanongin, magkano yung kape mo, Dok? 180, 200. Ibig sabihin mo, isang inom mo ng kape, 200 in a day, eh ilang araw na yan ang vitamins ko. 'Di ba? So, hindi ka lang magkape ng isang linggo, or bawasan mo yung kape mo ng kape intake in a week. Bawasan mo yung ano, yung take mo ng milk tea or kung ano pa man yan. Makapag-vitamins ka na, magiging healthy ka na. Mindset lang yun eh. Lalagay mo yung sarili mo kung saan yung feeling mo na magiging mas, ano ka, mas healthy ka. No? Anong gusto mo? Uminom ng puro sugar or uminom ng something na magiging healthy? So, yan yung nakapagpa-open ng mind ko. And isa pa, 5 consecutive years pala siyang top 1 sa Philippines. And ang nagsabi nun, hindi si Usana, but si Euromonitor International, which is a third party na company siya yung nag-rate ng mga brands kung ano yung magaling, kung ano yung maganda. So, di ba, kung ni-rate ka for 5 years, consecutive years na maganda, baka maganda ka talaga. Hindi yung sinabi lang. And doctors approved yan. Nandun yan sa mga book namin ng list ng mga medications na na pwedeng i-prescribe sa mga patients. And at the same time, hindi lang doctors approved. Ang dami-dami pa niyang approval. Hindi naman kailangang kunin ni Yuzana yung approval na yan, di ba? Pero kasi kung magaling ka, mare-recognize ka talaga. Kung magaling ka, makikita nila na, kaya pala yan maganda kasi, ano, approved siya, nakita siya, pinili siya, 'di ba? Even PBA, Yuzana ang ano official na supplement. So dun ko nakita na maganda siya. And ang nakita ko kasi actually this month nag-undergo po ako ng ano ng 28 day fitness challenge. Fat loss, ibig sabihin hindi lang yung weight kasi pag weight, pwedeng ano lang yan, water weight yung tanggalin eh. Pero ito, fat loss. Yung fat mo mismo, yung taba mo mismo, gaano ka daming taba yung natanggal mo sa katawan mo during dun sa challenge na yun. Ang napansin ko kasi dun sa iba na nagda-diet, kasi di ba sabi ko, PCOS, kailangan mag-diet. So, iba dyan, magka-crash diet. Ay, magbo once a meal na lang ako. 1 meal a day. OMAD diet po ako, Dok. Kakain ako ng 200 calories in just 1 meal and then okay na yun for the whole day. Yun po kasi OMAD diet, no? Pero, enough kaya din lahat ng calories na kinain mo dun sa 1 meal na yun para to really supply yung correct amount ng mga nutrients sa katawan mo. Ang maganda when you take supplements kasi, ano siya eh, yung mga hindi mo nakain dun sa diet mo, kasi nag-restrict ka ng diet mo, di ba? Yung mga hindi mo nakain, pwede niya i-provide sa'yo. So, 'di ba merong iba na nagda-diet na parang tuyo? Parang tuyot sila, pumayat siya pero parang hindi maganda yung pagkapuyat. 'Di ba may gano'n? Hindi maganda yung pagkapuyat nito. Puwede kasing pumayat lang siya pero hindi healthy yung cells niya. Pumayat lang siya pero deprived yung cells niya. Pumayat lang siya pero gutom yung cells niya dun sa mga magagandang nutrients. So, yun yung ganda ng meron kang added supplement to supply yung mga specific vitamins, minerals, and antibiotics na kailangan ng katawan mo to process well. No? Ako po, nag-try akong intermittent fasting. So, kakain lang ako starting 9 a.m. hanggang 5 p.m. Bakit 5 p.m.? Aga-aga naman, Dok. Kasi, naisip ko, meron dati na after 6 diet. Yung after 6 diet, it's based on dun sa after 6, hindi na kasi nababurn ng L-carnitine mo, yung mga pagkain na nakain mo after 6 o'clock. So, kaya ang aim ko, 5 o'clock din ako kakain para pag nag-kick in yung L-carnitine ko sa gabi, kuha niya lahat ng kinain ko. So, parang yun yung reason ko bakit 9 to 5 yung kinakain ko. Doon ako nag-intermittent fasting. So, kahit na nag-intermittent fasting ako, hindi ko feel na gutom, hindi ko feel na kulang ako, hindi ko feel na parang pagod ako. Hindi ganun. Kasi, yung cells ko, na-boost siya ng mga vitamins, minerals, and antioxidants na kailangan niya. Tapos, when it comes sa 'di ba, sa yung mga supplements na pwede for PCOS, amazing. Halos lahat meron dito sa multivitamins ng Usana, which is the Cell Essentials. Meron siyang myo-inositol. Itong dito inositol, but I
contacted the manufacturer, yung mga researchers ng USANA, and they personally messaged me na, Doktora, the inositol that we have is mayo-inositol. So, di ba, amazing. Tapos aside dyan, meron tayong coenzyme Q10, may vitamin D, may vitamin E, may magnesium, may quercetin, and aside doon, meron din siyang biotin. Sorry Aside doon, meron siyang biotin. Para saan yung biotin, Dok? Yung biotin, pwede yan doon sa mga nag-hair fall. Yung biotin, maganda yan. Vitamin yan sa hair. So, meron ka pang added dyan. 'Di ba? Paano naman doon sa mga buntis, yung pinag-usapan natin kanina? Meron siyang vitamin A, merong D, merong E, K, C. Sabihin mo, lahat yun, meron sa Usana. Amazing. At the same time, meron din siyang calcium and yung iba pa natin na kailangan. Okay. So, ito yung mga kasama din sa mga supplements na kailangan. Ito siya. So, may probiotic din ang Usana. Tapos, ito yung probiotic, yun yung kailangan siya, di ba, for healthy gut. Bio-omega, yan yung fish oil, no? Fish oil na pure fish oil siya, wala siyang kahalo, walang anything na kasama. CoQ10, coquinone, yan yung kailangan natin para ang ginagawa niya kasi dinidecrease niya yung, di ba, increased androgen tayo, androgen excess ang meron sa PCOS. So, siya binababa niya yun, yung androgen levels natin. Yung proflavanol C, dyan naman, puro vitamins. Ang vitamin C na merong grape seed extract, ang ginagawa niyan for the inflammation naman. Di ba sabi natin kanina, pwede may inflammation. So, yan yung ginagawa nun. Policy, yan yung may quercetin, no? Aside dun sa multivitamins, meron din quercetin ang policy. And yung Magnegal D, nandyan yung magnesium mo, nandyan yung vitamin D mo. Meron ka pang extra na calcium for your bones. And sa akin, personally, it helped na merong meal replacement. Ano yung meal replacement, Doc? Ito yung mga, minsan kasi di ba ang hirap yung, kunyari ako, nag-intermittent fasting. Ang hirap pa kapag 5 o'clock, ano kakainin ko, nasa labas ako. Maganda na meron ka ng meal replacement para kung kahit nasaan ka man, wala kang makuhang pagkain na fit doon sa diet mo, meron ka lang dalang meal replacement. Powder lang yan. Kailangan mo lang makakuha ng malamig na tubig. Shake, shake, shake. Full meal na yon and complete meal na yon. Hindi ako nagugutom kahit na 9 a.m. pa yung next na meal ko. And isang makakatulong din is this, yung fiber G active kasi it increases yung fiber, no? Dun sa meal mo, and yung fiber makes you full, and maganda yung makakatulong siya sa pag-cleanse ng body. So, makakatulong pa siya sa detox process mo. And last is itong Active Plus supplement that boosts naman your metabolism. Yung iba sa atin sabihin natin na ay hindi tumataba ako kasi bagal metabolism ko. Good news siya, Active Plus. It helps. No, and hindi masarap yung Active Plus kasi matamis siya. Kasi inisip ko, matamis, masarap. Baka hindi man to healthy dahil matamis. Mind you, ang galing ni Yozana, ang nilagay niya dyan ay stevia. Stevia, it is natural yun na sweetener eh. So, well thought of talaga yung mga niya, yung mga products. And isa pang good thing, to palang mga meal replacements, Glow G ay siya, low glycemic index. So, pwede rin siya kahit na sa mga diabetics like me. So, yun. For those naman, di ba sabi ko may mood changes sa PCOS? Pwede kang makatulong sa ProCalm, especially kapag sobrang may anxiety, mga ganun. Makakatulong yan na pampakalma sa'yo. And last, kapag usually kasi may PCOS ka, di ba, increased yung fat, pwedeng increased yung cholesterol. Minsan din, may problema ka rin sa liver. Siyempre, kung medyo chumabi yung buong katawan mo, di ba? Tingin mo yung liver, hindi rin yan chubby. Chubby din yan. Magkakaroon ka rin ng fatty liver disease. So, para to detoxify yung liver mo, pwedeng Hepasil. So, complete regimen. So, ito yung before the fat loss challenge.
Sorry, hindi ako nakapag-picture pa nung day 28. Hanggang day 23 pa lang yung nagawa ko. So, ito yung before, after. May change. Malaki? Hindi. Pero importante, nag-umpisa ako. Importante, may ginawa ako para maging healthier, para maging better yung ano ko, yung appearance ko. Di lang appearance, but yung whole being, yung whole system ko. And ang maganda lang kasi dun sa fat loss challenge, madami kami, 'di ba? Ang una mo ngang iisipin merong prize, Boracay. Pero kahit na hindi mo makuha yung Boracay na yun, yung maging healthy ka lang, ako thankful ako dun. Hindi ko makuha yung Boracay, nag-doubt ako na makukuha ko yung Boracay. Feeling ko talaga hindi ko makukuha yung Boracay. Pero yung magandang health, yung nakuha ko na practice, yung nakuha ko na mga pwedeng gawin dun sa 28 days na yun, yun yung manadala mo kasi mako-continue mo. Ngayon, nakakapunta ako sa parties, nakakapunta ako sa wedding nang hindi ako nagbe-binge eat. Na kuha ka lang ng gulay, walang rice, konting meat. Yun lang, hindi ako naiinggit na ay naka-sweets sila, ay ang dami lang kanain, parang sarap na na. Hindi, kasi parang feeling ko enough na yun for me. And kasama yun dun sa training na makukuha mo, dun sa challenge na yun. And I heard magkakaroon ulit ng part 2. So, kung gusto mo, maganda kasi nang may kasama ka, maganda nang may accountability group ka, maganda na alam mo na marami kayong nagta-try na maging healthy, hindi yung mag-isa ka, 'di ba? Kaya ako napansin ko kung kailan, iniisip ko kung kailan ako yung mga times na talagang nagiging healthy or nagiging naglo-lose ng weight, yun yung kapag nasa challenge, nasa contest. Hindi ka man manalo, but yung maging healthy ka lang, yung pumayat ka, na bumalik lang yung regla ko. During the challenge, um, struggle ko yun January parang wala akong period. Sabi ko, Lord, gusto ko po talaga magka-period. Inayos ko ng konti yung diet ko. Nag-period ako ng, nag-earn ako ng monthly period ng February. No? And ang maganda lang kasi kapag sa PCOS, magkaroon ka lang ng change ng 2 to 5% change lang dun sa weight loss, ay sa weight mo. 2 to 5% na bawas lang, meron na yung positive effect dun sa period, sa cycle, dun sa fertility mo. So, much more kung mas marami pang mawala sa'yo and maging makuha mo talaga yung ideal weight mo, di ba? So now, ito yung tanong ko sa'yo. Nandito ka na 'di ba? Pumunta ka dito, interesado ka. So when do you plan to start to invest in your health? Hintayin mo pa ba na magkasakit ka like me? Hintayin pa ba na iba na yung maramdaman mo before ka mag-start? Kung sa iPhone nga nag-i-invest ka and sobrang ano ka, sobrang proud ka na fully paid yung iPhone mo, sa health mo mag-i-invest ka kaya? So, yun. Thank you for listening and I hope na meron kayong mga natutunan tonight. Ayan, grabe ba yon? Thank you so much, Dr. Hana. Ayan, pwede, okay lang ba mag-thank you tayo, no, sa chat box kay Dr. Hana. 'Di ba? Hindi tinipid ang learnings for tonight. Ayan, pero dahil diyan, Dr. Hana, okay lang ba mag-Q&A tayo kahit mga tatlo lang? Sige Ayan. po, sorry na pahaba, pero kasi I think, ano siya it's a silent na ano siya, problem ng women ngayon. In Yes. denial, maraming in denial, pero yun talaga. Yun Yes, sige. Ayan, no? Pero reminder lang ha, sa mga magtatanong, yung itatanong natin regarding lang dun sa topic na diniscuss ni Dr. Hana, no? Kung gusto niyo ng consultation, ayan, pwede tayong magpa-book online, no? Consultation with Dr. Hana or sa mga kanya-kanyang doctors natin. Okay? So, pwede nang mag-unmute yung mga gustong magtanong. Ayan. Or pwede din sa chat box. Ayan. Pero mas maganda kung mag-unmute ka na lang. Ayan. Para sa mga tanong. Hello po. Ayan. Hello, Arlene. Ayan. Sige. Yes, good evening po. Doktor, tanong ko lang po, yung po bang Magnical, considered po din siya na parang calcium aid? Bakit po kayo nagka-calciumid? Kasi po nagkaroon na ako ng hyperplasia without atypia. So,
meron po silang ibinigay sa'kin na injection and then in-advice po ako na mag-take ng calcium. Naalala ko po na ang USANA ay merong Magnical. So, sabi ko para akong ano din 'to sa calcium kaya po tinanong ko kasi instead na mag-calcium made ako, ang ite-take ko po sana ay yung Magnical. Actually, yung Calciumate, kaya ka naman binigyan ng doktor ng Calciumate. It's because of the calcium content. And ang Hmm. sa Magnical, nandun na yun eh. Meron kang magnesium, may calcium, tapos may vitamin D. And ang maganda pa, to activate kasi yung calcium, you also need yung vitamin D mo. So, ano yun, they come hand in hand. So, makakatulong din yun sa'yo. And maganda pa kung I think nandito ka dahil you know the brand, and I think na nagstay ka kasi ano ka, nagto-trust ka sa brand. So sa akin ngayon ano eh, 'di ba minsan pipili ka which brand ba, ito o yan. Pero kung sure na sure ka, kung alam mo kung ano yung mas maganda na brand for you, then yun yung take mo. Puwedeng hindi lahat ng tao hindi yun yung prefer, pero kung ikaw conviction mo that you want to shift from your Calciumate to Magnical D, why not? Same lang O yun, ma'am. okey po, thank you Fitness. very much. Thank you. Dami pong learnings, marami pong salamat. Ayan, ayos ba yun? Ayan, so sige. Thank you, Dr. Hana. Pwede pang dalawang tanong. Ayan, pwede pa. Hi, Doc. Hello po. Hello, Doc. Paano po kami pa-schedule ng online consultation with you? Alam niyo po yung you can download yung ano ba? Now Serving. Merong app kasi yun. Now Serving. I think pareho yun sa App Store and pareho sa Android and sa Apple meron. And then hanapin niyo lang po ako doon. Meron akong online consultation po doon. Now serving? Okay Yes, po. Now Sige Serving. po. Thank you. Thank you. Ayan. So meron pa? Meron pang magtatanong? Meron po. Ayan, sige po. May client akong ang problem niya ay nagka-cervical cancer siya last year pa. Magwa 1 year na siya ngayon. Mm-mm. Actually, dati ko siyang associate and then we lost contact. Nung hinahanap, nung hindi na kami nagkikita, hindi na siya nakakagamit ng USANA. Then all of a sudden, naalala ko siya nitong last month. Nalaman ko may siya, cervical cancer. Nung stop kaming magkita na hindi na siya nakakagamit ng USANA, nag-onset naman kanyang cervical cancer at senior citizen na to. Sa kasalukuyan, pabalik-balik siya sa hospital na kung anong mga ginagawa. Hindi ko naman siya nakausap personal. Pero even at that point, ano ang pwedeng maibigay natin sa kanya, may advice sa kanya, maliban sa supplementation, then what else pa baga? Cervical cancer daw ang case niya eh. Opo, for cervical cancer kasi, sad to say, infection talaga yung cause ng cervical cancer. And yung infection po na yun, um, secondary to sexual intercourse, no? Sexually transmitted infection yung cause ng cervical cancer. So, since Pero nandiyan matagal na yan, siyang walang hindi siya sexually active. pwede po kasi yun, pwedeng kahit na a decade ago na, pwede pa rin ngayon lang lumabas yung Ah, ngayon lang nag-manifest. Ngayon okay. dun sa changes dun sa cells, yung paano mo nilalabanan yung infection, hanggang sa nagkaroon na ng problem dun sa process ng cells na hindi niya na naging cancerous yung cell, hindi niya na mapigilan yung paglaki. So, dun na, full blown na siya. Pwede pa rin po yung vitamins natin, no? Yan yung kinikwento ko kay mentor BJ na meron pang isang topic talaga na parang maganda, na amazing siya, na yung mga antioxidants natin na nasa USANA, specifically pwedeng yung yung curcumin, pwedeng resveratrol, and yung olive oil,
'di ba, olive oil tayo, meron siyang effect dun sa ano natin, sa mga cancer natin, especially dun sa um, cancer specifically para dun sa cancer ng reproductive system natin, no? Gusto ko, sabi ko kay Coach BJ, masyado pong matagal kapag lahat yun i-discuss ngayon. Kaya, pwede Another siguro session. another session. Yes po. Pero yun, more on cell essentials. Cancer inflammation pa rin kasi siya. So, kailangan pa rin niyang pwedeng buy omega. Depende kasi dun sa stage kung ano pa, kailangan niyo pong alamin kung ano na yung extent ng cancer niya. Pero kung if it's cervical cancer, usually mag-undergo yan ng chemotherapy, mag-undergo yan ng radiation. So, kailangan niyang palakasin yung buong katawan niya through that. Mm-mm. Yun po. Pumayat na pati. Opo. Yun, kasi hindi lahat po ng cervical cancer ay pwede pong operahan. Kaya, Mm. kailangan niyang palakasin talaga yung sarili niya to undergo yung mga radiation, chemotherapy. Minsan kasi radiation nakakapag-cause din ng problem sa constipation, sa pag-poop, ganun. Ay, Kasi oo dun nga sa pala. mutation Ang ihi ng niya pala, hindi na doon sa nag-tube daw siya. Parang, ano ba yung hindi ko na alam kung ang tawag doon. Basta hindi na siya umiihi sa tamang ihian. Catheter siguro. Opo. Pwede rin po kasing infected, no? Hindi ko po alam kung gaano po kakalat na yung cancer niya. So, Yeah. mahirap po magsabi ng hindi mo po alam yung Correct. pinaka-extent Mm. yung naapektuhan sa katawan niya. Oo, siguro mag-ano daw ako doon sa now serving, i-connect ko siya. Sige po, pwede naman po. Ayan. Sige, thank you very much, Doc. Thank you so much, Dr. Rahana. Ayan. So, Thank you din po. I hope, no, after nitong event na ito, no, marami na talagang mga mamshies, no, na mga babae, no, lahat tayo dito na nilook forward talaga na maging healthy, no? Kailan? Ngayon na, no? Ngayon na. Mag-umpisa tayo today. Okay? So, sige. Thank you again, Dr. Rahana, and congratulations again sa mga nag-attend tonight. Ayan. So, bago tayo umalis, yan, mag-picture muna tayo. Sige, picture. Thank you, Doc Hannah. And open your cameras for remembrance. Okay. Okay. Uy, nakakatuwa. May nakita ko siguro mga husbands ba to? Ganyan, nandito rin sila. Mga men natin in the house. Future husbands pala iba. Nandito rin sila to learn about women's health. Thank you very much for being here. Okay. Smile. 1, 2, 3. Ayan. Okay. So again. 1, 2, 3. All right. Yeah. Okay, thank you again, Doc Hannah. Thank you, Miss Andrea. Welcome. Thank you so much. Thank you po, Doc. Thank you po. Thank you, thank you. Thanks, Doc. Thank you, Doc.